So for today's video mapar and kumusta po kayo lahat? And unang-una po, maraming salamat po sa ating mga subaybay sa ating video and sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel and paki-subscribe naman mga par upang updated po kayo sa mga upload natin na video. So ngayon mga par ay may video ako na ipakita po sa inyo na galing po ito sa tauhan ni BBM dati. Siya po ay isang lawyer ngayon and tumatakbo rin siya ng bilang isang senador. Siya po si Vic Rodriguez mga par. Kasi po nilantad niya, binubulgar niya mga par yung ugali ni BBM. Nilantad din niya yung corruption ni BBM mga par. So, mamaya ipakita po sa inyo mga par. Lalo na rin yung about sa confidential funds ni Sara mga par kasi siya na lang ang magpaliwanag. Siya na lang ang magpaliwanag mga par kung bakit hindi sana dapat imbestigahan yung confidential funds ni Sara. Kung may imbestigahan man mga par, lahat po ay imbestigahan. Yung nakaupo sa ating pamunuan natin ngayon, sa ating gobyerno, yung mga malalaki, yung matataas na opisyal, silang lahat po mga par ay may confidential funds. Sana lahat ay imbestigahan, sabi ni Vic Rodriguez. So ito pong video mga par, pakita po ko sa inyo mga par. So panoorin po ninyo ng mabuti. Kita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun ni Haniho, wala kang narinig, masakit. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko pang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit na magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya na ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasko, gaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo Siya Pangulo At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay. Ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ang ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo. Pumili kayo ng 5, tapos ibibigay nyo sa akin. Susubukan natin sa loob ng 6 na minuto. Sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. Choose one and give it to me. Okay. One first. Okay. All right.
Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan lahat. Pero Hindi pwedeng isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yon? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable dyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap namang basta lang. So yun po mga parno. Siya po ay si Vic Rodriguez ay tumatakbo siya ng bilang isang senator. And suportahan natin mga par kasi mabuting tao yun mga par. Suportahan natin si Vic Rodriguez.